beloved Boss Mike Cervera. Galit na galit ho yung mga biktima ngayon ni Norman Mangusin sa pakikisaw-saw daw ni Rapi Tulfo. Oo, ay pinagtanggol na yata ni Libayan yung idol niya, no? Eto na mga kababayan ko, punta na ho natin. Eto na ho yung idol, yung pabida-bida. Pasok! Yan o, si Norman Mangusin, oy. Magtandem mo. Magtandem! Magtandem! Michelle, wag mo akong inuuto-uto, ha? Wala akong pang-boundary bukas. Magtandem. Nananawagan po ako sa mga biktima na katulad ni Magtandem. Sa mga nabiktima ng kagapuhan ni Norman Mangusin, ako po ay nananawagan na kung maaari inyong tulungan sapagkat ililipat na po siya kung saan kulungan na ng marami, hindi na ho po pwede sa kung saan nandoon siya ngayon. Ngayon po ay makakasama niya na yung mga totoong presyo. Kaya mga kababayan ko, sa kayabangan nito, baka ho, mga kababayan, turbuhin ang puwet nito. Ito ho yung nagpapakilala na trilyonaryo. Ito ho yung laging nagpapakita ng marami daw siyang pera. Paranaque City Jail, yan na nga yun, dyan siya dadalhin. Ngayon mga kababayan, ito na ho yung trilyonaryo. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Dahil mga kababayan ko, 120,000 lang yung pangpiyansa, hindi pa makapagpiyansa. Magtandem yung idol mo. Magtandem yung idol mo. Oo, 120,000 lang, hindi pa makapagpiyansa. Tapos nagpapakilalang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo daw siya. Putik na yan mga kababayan ko. Sa kayo nakakita ng gano'n? Papakilala kang bilyonaryo, trilyonaryo. Tapos wala ka naman palang pampiyansang hayop ka. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit nag-grab driver lang ako, takot na takot sa akin yan. Hindi siya, alam mo na yan Magtandem, noon pa, hindi yan makaporma sa akin. Sa lahat ng mga basher niya, ako lang kinatatakutan niya. Kasi alam niya mangyayari, mga kababayan. Mas masahol pa dyan. Ito na. Pakinggan natin. Paano mo ngayon mag-usap? Kapamilya, inilipat na nga ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos sa Paranaque City Jail ngayong Biyernes ng umaga. Ito ay matapos hindi siya makapagpiyansa ng Ano yun? Bakit inilipat? Bakit daw inilipat mga kababayan Pakinggan ninyo Bakit daw inilipat? Ano inilipat? Bakit? Ito ay matapos hindi siya makapagpiyansa ng 120,000 pesos para sa kinakaharap niyang kaso na 12 counts of unjust vexation. Grabe mga kababayan ko, yan ba'y maraming pera? Ngayon siguro marami sa inyo naniniwala na sa akin. Noong ko pa sinasabi ito sa inyo, si Norman Mangusin ay walang pera, puro yabang lang. Yung mga pinakikita niyang kwarta sa inyo na sandamakmak, budol lang. Yung iba doon sa ilalim, basahan. Yung iba naman, hihiram ng pera yan. Hihiramin lang, gagawin lang content, tapos ibabalik na sa may-ari. Kinalbo yan. Kinalbo. Protocol yan kailangan kalbuhin. Ayan, mga kababayan ko, kita nyo? Nasa na ngayon yan? Sa mga bobot tanga na naniniwala rito para kayong mga DDS talaga. Ang dami na natin shine na pinakita, Roel San Pedro, di ba? Di ba Cesar? Maltiso.
ang dami na natin, Olive Macapagal, Tito Randy, Rain, na pinakita kung anong klaseng tao ito, ayaw paniwalaan. Ewan ko ba, bakit ayaw paniwalaan, mga kababayan? Ang ganda-ganda naman ng paliwanag natin. Talagang yung mga bobot tanga, mas inuuna yung mga pangit no? Tignan nyo mga kababayan, yung mga DDS. Sino inuna? Yung pangit, si Duterte. Huwag nyo sasabing mas gwapo, ha? Huwag nyo sasabing mas gwapo si Duterte kay Pangulong Bongbong, ha? Ang pangit-pangit ng mukha ni Duterte, kitang-kita nyo naman. Parang eto lang. Parang eto lang ho, mga kababayan ko. Ha? Walang pagkakaiba yung itsura nilang dalawa. Di ba, mga kababayan? Putik, 120,000 lang, mga kababayan ko, walang pang piyansa. Di ba nakakahiya yun? Tapos pinapakita mo sa social media, marami kang pera, ha? Na kaya mong mabuhay ng ganito, na gumagastos ka ng 100,000 a day. Di ba, Abigail Cabral, Ganon, 120,000, walang pampiyansa, gastos niya daw sa isang araw, 100,000 din. Wala na, mga kababayan ko, ewan ko ba, rasuko. Pakinggan natin. Ito yung sinampa sa kanya ng vlogger na si MG. Samantala, naghain naman ng opposition for bail ang CIDG para pigilan kung sakali nga siya ay magpapiyansa dahil sa mga nakabinbin pa nitong mga kaso sa... Wait, ayan na! Ito na. Asan na yun? Nawala. Ito na. Ayan na! Nasaan na? Ito. Hindi. Bakit nawala? Tanggalin natin muna tong, ito. Yan! Siguro naman, kakilala nyo po ito, no? Kita nyo, mga kababayan, Siguro kakilala nyo naman ito. Si Aboy lang po. Mag-subscribe kayo, follow kayo rito kay Yusek Aboy Paraiso. Ang ang direktor ng CICC. Director. Yes, what mine? Kasi meron kaming pinagtatalunan din Ano ba yung nangyari doon sa kaso ni Norman Mangusin? Kasi parang tinake down nyo daw yung mga account niya sa social media. Totoo ba yun? So, ang ginawa ho namin, we're in the process of taking down yung mga social media sites niya. Inuna ho namin yung YouTube niya. Ngayon nakapag-take down kami ng mga 9 contents. Now, we're waiting on YouTube to take down the whole account na po. Naku! Meron pang isa. Hindi ko kayo aabalain. Mga 3 tanong lang ito. Alam ko naman busy kayo sa family day nyo ngayon. Alam ko na talaga naman kayo pamilyang oriented kayo. Talagang ito, mga kababayan ang trabaho nito, uwi sa bahay, pasok sa trabaho, uwi sa bahay, pasok sa trabaho. Ganun lang yon sabi rito kanina, music, hinahadlangan. Wait, hinahadlangan daw ng kapulisan na kinaukulan yung bail netong Norman Mangusin. Dahil daw may mga nakabinbin pang maraming kaso. Ano po ba ito doon? Hello? Boss Mike? Naririnig mo. Late, parang hindi naman kahit po gustuhin natin, no? At kahit gustuhin ng kapulisan, hindi naman kayang hadlangan dahil meron tayong tinatawag na due process. Yung mga akusado has the right and is entitled to the right to bail naman po. Pwede po siya mag-file ng post ng kanyang piyansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ho namin alam at bakit hindi pa ho siya nagbe-bail. Ine-expect ho natin nga by yesterday pa nakapag-bail na ho siya pero hindi ho siya nagbe-bail. Yun ho yung base sa pakikipag-talastasan ko at saka pakikipag-usap ko sa kay Com Ralph. Nagtataka kami ba't hindi pa nakakapag-bail. Di ba't ito yung trilyonaryo at bilyonaryo, trilyonaryo, maraming perang pinapakita sa social media. Ano ba yung masasabi niyo diyan at ganyan yung pinapakita niya, napakaraming pera pero pang bail magkano lang yan? 120 lang yan.
Oh, 120,000 lang yan eh. Eh yung kaibigan ko nga, hindi ko na sasabihin ko sa'yo kung sino yon. Isang gabi lang ginagastos yun eh. Di ba? Eh, ang tanong, bakit pang bail na lang para makalaya siya, hindi pa makalabas? Ano ba yan? May pera ba talaga? Yan ba eh mayaman talaga? O nagpapanggap lang? So, ang tingin mo natin, dito lang ho yung persona niya sa kanya social media na mayaman ho siya. No? Nakikita naman ho natin na marami siyang binabanggit, mga individual na ikinakatuwa naman siya. So, flex lang ho siya ng flex, nakakilala niya sa ganyan, kakilala niya sa ganon. Pero, dahil kinukall ng attention ng ating mga kababayan, yung mga individual na to, nagre-respond ho sila, katulad ho ng LPGMA party list, kung sino-sino mga opisyalis ho ng gobyerno na sabi niya, kakilala niya. Naglalabas ho ng mga statements na kinakatuwa ho na magkakilala sila, or even kung magkakilala man sila, hindi sila ganun ka-close. And like I said, kung halimbawa ho yung mga yaman na ipinapakita niya, eh hindi rin ho tayo sigurado, kasi tama naman ho kayo, Boss Mike, no? Na simpleng bail lang ho, eh dapat ina-expect nga namin, kahapon pa nakapag-post yan, eh nagtataka kami bakit hindi siya makapag-post ng bail. Oo nga eh. Ibig sabihin yung mga binabanggit niyang mga kung sino-sinong mga tao na sinasabi niya na ako ay kaibigan ko yan, ako ay malakas dyan, ayan nga, nanonood sa akin ngayon, o sinashoutout pa niya. So ibig sabihin yun, hindi pala totoo. Lalo na yan, no, yung LPGMA, di ba? Eh sinasabi niya, endorser siya o siya yung nagkakampanya, malaki daw ang binayad sa kanya. Mga ganun yung sinasabi eh. So, it's a two-edged sword na pag halimbawa ho, nag-flex kayo ng mga taong, at siguro babala na rin sa mga kababayan natin, ano, na sa mundo ng social media, hindi ho, maliit lang ho ang mundo natin na pag ho kayo nagyabang na hindi naman totoo, nakakarating do sa mga taong dapat makaratingan yan. Halimbawa ho, ito ang kinagalit talaga siguro ng ating Philippine National Police, na may mga bata daw siya na mga kapulisan natin at kinall out naman at unti-unting naglabas ng mga statement, mga sinasabi niya mga kakilala niya at mga bata niya mga pulis. So isa sa mga kinagalit ni Com Ralph yan na hindi ho nagpapabata ang inyong Philippine National Police. Oo nga eh, sabi niya eh, meron akong batang general. Mga ganun. May bata akong colonel, bata akong major. Yan ang mga mananagot sa inyo, sabing. Kaya nga ho. Yeah. So tayo naman sabi natin, there's a certain level of entertainment factor sa mga ganyan, pero pag halimbawa ho, yung mga seryosong usapin kagaya ng digdigdad at karangalan ng ating kapulisan, ng mga institusyon ng gobyerno, gagayan ho ni na ASEC Marcos Lacanilaw, ni na Commissioner Ralph, na tapat sa kanilang tungkulin at nakausap ko personal si bagong appointed director ng NBI, si Attorney Melvin Matibag. Talagang they're really looking into filing cases din at para habulin to again, it's a matter of dignity na lang ho paano na lang ho kung hahayaan nila yung mga ganitong tao na bastusin yung institusyon ng ating pamahalaan. Nako, ibig sabihin nalagay yata sa matinding alanganin itong si Norman Mangusin na Ako naman siguro maraming na rin siguro nagbabala sa kanya at hindi siya nakinig. Hindi ko alam ano yung purpose, bakit niya ginagawa yan. Hindi ko alam ano yung reward na hinahanap niya pag ginagawa niya yan. So, but yung lahat ng ginagawa ho natin, even on social media, has their own yung mga consequences. So, and we have to exact accountability sa mga ganitong klaseng mga gawain. Huling tanong na lang, alam po naming busy po kayo para hindi na mapala. Kung po sa kaso sa Napolcom na nagpagsuot ng uniforme ng kapulisan, ano na po ba? Na tuloy ba yung pagsasampa ng kaso ng Napolcom? Kasi sabi... Opo. Kung ang tanong nyo, Boss Mike, kung tutuloy nila yan, itutuloy ho nila yan. So they're in the process of filing the cases po. Tinulungan din naman natin sila na yung available images online, dinaan ho natin sa ating mga systems na nag-a-analyze ng mga deepfakes. Lumalabas ho na hindi ito computer manipulated, hindi ito computer generated. So lumalabas ho talagang kung ang in simple terms talagang sinuot niya yung uniforme niyon at hindi yung katulad ng sinasabi ng AI lang siya. Or mga computer generated or ano lang siya, parang minanipulate lang siya.
So, ibig sabihin talagang nagpapalusot na lang kasi alam niya na makakasuhan siya patungkol dyan sa pagsuot ng hindi naman na niya dapat isuot. Ano ba? Baka ganun na nga ho, Boss Mike. Panguling paalala na lang ho sa ating mga manonood at para hindi ko na po kayo maabala. Sa ating mga kababayan naman, anything, ang CICCO is mandated to protect everyone and keep the internet safe from every form of online harms po. Kung halimbawa ho kayo ay nakaka-experience o may alam kayo, pwede nyo ibigay alam sa amin sa CICC. Ang hotline ho natin 1326 at gaya ho nung sabi natin pare-pareho, no? Hindi ho, wala hong bayad ang aming serbisyo. So mag-file lang kayo. Ang nakakalungkot, Boss Mike, pag nabibiktima ng mga scams, itong mga pambubuli online, hindi ho nagre-reklamo eh. So tayo, ini-encourage natin sila magreklamo. Meron ho kayong pagtusumbungan na, ang hotline 1326 at makakaasa ho kayo na bawat sumbong yung action na natin. Yun! Maraming salamat po, Yusek Attorney Aboy Paraiso, Direktor ng CICC. Opo. Maraming salamat din po. Good evening po sa atin lahat. Maraming salamat po sa pag-unlock. Papaunlock. Opo. Thank you. Okay po. Thank you po. Thank you. Yo! Ano? Okay. Ano, may problema pa rin ako sa mic? Okay na ba? Okay na. Dito na tayo mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.